Isang hating gabi sa paanan ng bundok Makiling. Isang general, pagod at sugatan, patuloy na nagtatago mula sa pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo. Wala nang sapat na bala, wala nang sapat na pagkain, pero hindi pa rin sumusuko. Siya ang lalaking pumalit kay Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit halos nakalimutan ng kasaysayan. Siya si Miguel Malvar, ang nakalimutang presidente ng Pilipinas. Ipinanganak noong Setyembre 27, 1865 sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Si Miguel Malvar A. Carpio ay lumaki sa isang mayamang pamilya. Sa kabila ng yaman, simple ang kanyang pamumuhay. Mas pinili niyang maging magsasaka kaysa magtapos ng kolehiyo sa Maynila. Noon pa man, kilala na siya sa kanilang bayan bilang seryoso, matatag at mapagkakatiwalaan. Malapit si Malvar kina Apolinario Mabini at Dr. Jose Rizal. Minsan pa nga, hiniram ni Rizal ang singsing ng asawa ni Malvar. Ang pagkakaibigan nilang ito ay patunay na matagal nang nakaugat sa puso niya ang pagmamahal sa bayan. Noong 1876, sumiklab ang himagsikan. Bago pa man ito magsimula, kasapi na siya ng katipunan. Nagtago siya sa bundok Makiling matapos talunin ang isang maliit na pangkat ng Kastila. Sa kanyang pamumuno, dumami ang mga tagasunod hanggang umabot sa 70, armado ng mahigit 100 baril. Matapos sumuko sa pamahalaan ni Aguinaldo, agad siyang naging komandante ng Batangas at lumaban sa Zapote Bridge at Longos. Ngunit sa politikang dala ng Tejeros Convention, pumabor si Malvar kay Andres Bonifacio, isang desisyon na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila ni Aguinaldo. Nang dumating ang mga Amerikano, muling tumindig si Malvar. Bilang Brigadier General, lumaban siya sa Muntinlupa, San Pedro, Calamba at Pagsanjan. Matapos mamatay si Antonio Luna, mas lalong sumidhi ang laban. Pinili ni Malvar ang gerilyang taktika sa kabundukan ng Makiling kahit pinuputol ng mga Amerikano ang kanyang supply ng pagkain. Noong Marso 23, 1901, nahuli si Aguinaldo. Ayon sa batas ng pagpapalit, pumalit bilang Pangulo ang pinakamataas na opisyal ng hukbo, si Miguel Malvar. Opisyal siyang kinilala noong Hulyo 31, 1901 at itinuloy ang laban mula sa kampo malapit sa Bulkang Taal. Ngunit habang lumala ang giyera, dumarami rin ang sibilyang nadadamay. Maraming sumubok magpahinto sa kanya, mga kaibigan, kapwa-general, maging mga tagabayan. Pero isa lang ang nakumbinsi niya, ang kanyang asawa, si Paula Maloles. Noong Abril 16, 1902, matapos higit isang taon bilang Pangulo, sumuko si Malvar sa mga Amerikano. Bumalik si Malvar sa tahimik na buhay sa Batangas. Muling naging magsasaka kasama ang kanyang pamilya. Ngunit noong Oktubre 13, 1911, pumanaw siya sa edad na 46. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, nanatili siyang isang anino sa pahina ng kasaysayan. Siya ba ang dapat kilalanin bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas o isa lamang general na nagpursige hanggang sa huli? Ano man ang sagot, iisa ang tiyak. Si Miguel Malvar ay simbolo ng katatagan, dangal at tunay na pagmamahal sa bayan. Forgotten Footnotes para sa mas marami pang makasaysayang kwento, please follow, like and share.